Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin, 5:15 ng umaga. Last day na ng National Science and Technology Week na sa kauna-unahang pagkakataon, sabay-sabay na ipinagdiriwang ng lahat ng DOST offices sa buong bansa. Sa temang One Science, One Nation, layunin nito na mabigyan ng pagkilala ang bahaging ginagampanan ng science and technology sa pag-unlad ng ating bayan. At para sa lineup of activities for today, July 29, 2016, magkakaroon na ng poster making contest. Yan o, magaganap po yan dito sa Philippine Science High School. Mula po yan alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So mula po sa 50 elementary students, pipili ng pinakamagandang masterpiece at yung awarding yan, same day, mamaya din yan sa Pag-asa Covered Court. Inaanyayahan po ang lahat, lalo na mga guro at estudyante, dahil tiyak na magiging masaya at exciting ito. Para sa inaasahan nating weather conditions sa mga susunod na oras, dito sa Metro Manila, inaasahan po natin yung partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin niyan, generally fair weather condition. Ang temperatura posible yang umabot ng hanggang 34 degrees Celsius, kaya asahan din na magiging mainit at maalinsangan. Sa ibang usapan naman, kaso ng dengue sa bansa patuloy ang pagtaas. Ayon sa tala ng Department of Health o DOH, umakyat sa 36% ang itinaas nito kung ikukumpara sa datos noong nakaraang taon. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na 57,000 ang kaso ng dengue sa bansa. Sa 6-month period na ito, pinakamataas ang naitala sa bahagi ng Calabarzon. Patuloy namang pinalalakas ng DOH ang kampanya laban sa dengue sa pamamagitan ng kanilang immunization program at hinihikayat din ang lahat na makiisa at maging maingat, lalo pa at tila hindi na po seasonal ang sakit. Ibig sabihin po niyan, tag-init o tag-ulan, mabilis pa rin ang pagkalat nito. Samantala, natatandaan niyo pa ba ang binitiwang mga kataga ng Pangulo sa SONA noong Lunes? Follow government standards, do not destroy the environment. Kabilang nga sa mga binigyan din ng Pangulong President Duterte sa kanya pong State of the Nation address, binigyan diin niya tungkol dito sa illegal na pagmimina at ang kanyang direktiba ay yung ihinto na po ito. Kaugnay niyan, hinikayat ni Environment Secretary Gina Lopez ang Lumad community sa Mindanao na maglatag ng kanilang mga plano para sa mga areas na naapektuhan ng pagmimina. Nangako siya sa Lumad tribes na pag-aaralan ng pamahalaan ang kanilang proposal at gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maaksyonan ito. Iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, pag-uusapan natin yan sa aming pagbabalik.